leader mo so that she will become small and you will become big. Ganun ba? Mali. Okay, next. Kumuha sina Sem at Japet ng isang balabal, inilagay sa balikat nilang dalawa, lumakad ng paatras at tinakpan ang kahubaran ng kalimang ana. Pag-ibig ba yan? Yes. At ang mukha nila ay patalikod at hindi nila nakita ang kahubaran ng kanilang ama. So, ang ginawa ng dalawang magkapatid, ibrinod ka sa kanila ng panganay, kumuha sila ng kumot. Patras sila. Ayaw nilang, huwag nating tititigan ang kahubaran ng ating mga kapatid sa mga panahon na sila ay hubad. Huwag mong i-broadcast. Huwag mong i-uncover. Amen? Ano ang gagawin mo pagka ang kapatid mo ay nagkakasala o may kahinaan? Number 1, sabi sa Bible, Matthew 15, kausapin mo ng private. Pribadong pag-uusap. Hindi yung nakita mo, yung kanyang kasalanan, ibrinodcast mo sa buong church. Kailangan sa kanya mo sabihin. Ano bang version? Matthew 15? 18 pala, 21 to 25. Sige nga, Matthew 18. 18. Ano ba? Tama? 15. Kung nagkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, laban sa iyo Kung laban sa iba, wag mong pakialaman. Amen? Makinig kayo, importante ito. Alam niyo kung bakit? Pag ito ginagawa ninyo, walang mangyayaring himala sa buhay niyo. Pagka hindi kayo sinusunod ito, napaka-powerful nito. Kaya ako to sinasabi sa inyo. Kung magkasala laban sa inyo ang inyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali. Kapag kayong dalawa lamang. Tama? Walang nakakarinig, kayong dalawa lamang. Kung pakikinggan ka niya, ay napanumbalik mo ang iyong kapatid. Amen. Next. Ngunit kung hindi siya makikinig at magsama ka pa ng isa o dalawa, dali mo ang cell leader mo o ang pastor mo. Amen? Upang sa bibig ng 2 o 3 saksi ay mapagtibay ang bawat salita. Kasi baka i-deny niya. Amen? Number 8, kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. Amen? At kung ayaw niyang pakinggan, maging ang iglesia, ay ituring mo siya bilang isang hintil at maniningil ng buwis. Meaning to say, huwag kang makikipag-fellowship sa kanya. Bakit? Baka mahawa ka. Amen? Pero huwag mong i-broadcast. Kapatid, ang pag-ibig ay nagtatakip. Alam mo kung bakit? Pag ang kapatid na yon ay nanumbalik loob, mas mahihirapan siyang manumbalik loob. Kung naipag-broadcast na ang kahinaan niya sa lahat, mahihiya na siyang bumalik. At pagka ganun, hindi mo siya napagwagian sa Panginoon. Amen? Ganyan ang pagmamahalan sa isa't isa. Kasi kung magkakasala ang kapatid mo, ayaw mong sabihin sa kanya, ang pag-ibig, love is not always nice. Jesus was not nice to the Pharisees, but He loved the Pharisees. Sinabi niya, you brood of vipers. Di ba? Talagang kino-confront niya sila. Pero hindi dahil sa ipasiya sila, kundi para magising sila. Amen! Okay, praise the Lord. So, dito ko na po tatapusin yung ating ngayon, pag-aaral natin ngayon. Mahalaga po, teka muna, bago tayo mag-end. Ngayon, kung ang isang tao na nagkasala, nanumbalik na siya sa Panginoon, nagsisi na siya, binago na niya ang kanyang landas. Makinig kayo. Ang sabi ng Ezekiel 33:16. Ezekiel 33:16. King James Version. Wala sa alinman sa mga kasalanan na kanyang nagawa ang alalalahanin laban sa kanya. Okay? Sabi ni God, love does not keep a record of wrong. Once na nagsisi, binago ang kanyang buhay, huwag mong ipaalala sa kanya ang kanyang kasalanan. Okay? Kanyang ginawa ang ayon sa katarungan at katwiran,
Siya'y tiyak na mabubuhay. Sabi po sa English, sa King James Bible, it should not be mentioned. Sabi niya, none of his sins that he hath committed shall be mentioned unto him. Huwag mo nang sasambitin. Huwag mo nang ipapaalala. Bakit? 3 bagay. Tatandaan ninyo ito kayong mga, alam nyo, ugali ko din ito nung hindi pa ako born again. Pag nagagalit ako kay Brother Ton, ipinapaalala ko lahat ng kanyang pagkukulang. Kahit na pinagsisihan na niya yun, nagbago na siya. Alam nyo, pag ang kapatid ninyo, nagbago na at ipinapaalala ninyo, 3, guilty kayo sa 3 bagay. Number one, it is a violation of the law of love. Number 1 pala, it is devilish. Makajablo. Yung nagbago na yung kapatid mo, ipinapaalala mo pa. O nagbago na yung asawa mo, ipinapaalala mo pa. Rumeresback ka pa. Para makapoint ka. Gusto mo lang manghingi ng pera, ipapaalala mo pa yung kahinaan niya. Diba? It is devilish. Number 2, it is disrespect to the blood of Jesus. Hindi mo nirespeto ang dugo ni Jesus na ibinuhos niya para linisin ang kasalanan ng tao. Okay? That is a disrespect to the blood of the Lord Jesus Christ. Number 3, it is a violation of the law of love. Kaya tatandaan natin, pagka may mga taong nagbago na ng lakad, huwag mo ninyong ipapaalala, kung sa'yo kaya gawin yun, di mabubwisit ka. Kung ako ang sasabihan mo nun, sino yun? Hindi ako yun. Amen? Praise the Lord. So, sa ating paglakad, kapatid, number 1, magparaya tayo. Number 2, huwag tayong manakit ng kapwa. At number 3, huwag nating i-broadcast ang kasalanan ng ibang tao. Yung ibig sabihin nun, mahal natin sila. Amen? Marami pa po tayong pag-aaralan dyan. Alam nyo po, pagka tayo ay na-perfect sa pag-ibig ng Panginoon, sasabihin ko sa inyo, magbabago ang ating buhay, makakatanggap tayo ng maraming himala. Lahat ng mga panalangin nyo na hindi nyo natatanggap, na matagal nyo nang ipinapanalangin, sasabihin ko sa inyo, bago matapos ang taong ito, answered prayer kayo lahat. Amen? Sa oras na ito, tayo po ay magko-communion. At tuwing tayo po ay nagko-communion, ang mga worship team, mga ushers, ihanda ninyo ang mga communion elements. Ang kwento ng pagliligtas na ginawa sa atin ng ating Panginoon ay isang kwento na dapat hindi natin kalilimutan. Sige, mamaya na ako magsasalita kasi busy kayo lahat. May communion siyang ka. Ay, hindi ko. O, sige. Ang mga ushers, mga sa communion elements, dito kayo sa harap, kung meron naka-station dyan sa gitna. Kasi gusto kong makinig muna kayo sa akin bago kayo kumilos, ha? Napaka-importante itong sasabihin ko na ito. Ang istorya ng kaligtasan, ang pagkapanganak kay Jesus, ang kanyang paglaki, ang kanyang pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo, ang paglilitis, ang pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang pagkabuhay na muli, ang kanyang pagpunta, pagbabalik sa Ama. Yan ay kwento ng buhay. Tama. Kwento ng buhay ni Jesus. At tuwing tayo ay nagko-communion, inaalala natin ang kwento na yan. Ang kwento ng kaligtasan natin. Alam ba ninyo na ang tao, ang buhay nila ay tumutungo dun sa direksyon ng kwento ng buhay na nag-captivate sa kanila. Listen to me. Kayo na mga ang hilig manood ng teleserye, nobela. Ang mga sinusundan ninyo na mga kwento sa TV, ano nga yung pinapanood ninyo? Ano nga? Ha? Ano? Got to believe in magic. Meron pa yung isa
Hindi yung be careful with my heart. Ano ba yun, Pas? Ano yung isa sa gabi? Ha? Legal wife. Kung ano-ano. Oy, makinig kayo. Any story that captivated your heart or that has captured your heart, your life will move into that direction because you will always see yourself as an actor or the subject of that story. Kung ako kayo, ilalagay ko susundan ko ang istorya na gusto ko na mas napakaklaro sa aking buhay ay ang istorya ng buhay ng Panginoong Jesus. Why? Because that story is my life story and that is my destiny. Kaya sa tuwing, kung pwede nga linggo-linggo natin, aalalahanin yun. Because we want to see our life in that story. Amen? Hindi ko naman kayo pinagbabawalan. Kaya lang, yung mga misis na kung ano na ng dialogue nung ano doon, alam na. Pati yung namatay na ng Villa Quintana, naku, umiiyak na nung namatay sino ba yun? Sino yun? Yung lalaki? Kasi itong mga ito mahilig. Minsan pagka ano yan? Ngayon na-realize ko lang, stories are very powerful. Kaya ang Panginoong Jesus, pag nangaral, istorya, parable. But brothers and sisters, I want your heart to be captivated. Gusto ko na ang puso ninyo ay mabihag ng kwento ng kaligtasan. Para makita ninyo ang sarili ninyo doon at kung paano na nagumpay si Jesus, ganyan kayo mananagumpay. At kung paano kayo, alam ba ninyo na love sacrifice ang ginawa ni Jesus? At kung paano siya lumakad in love, makita rin natin ang ating sarili na ganun din tayo lalakad. So ngayon sa ating pagkukommunion, nais ko na alalahanin ninyo, ang Panginoong Jesus wala siyang kasalanan. Siya ay ating representative man. Nag-alay siya ng buhay, tapat tayo ang mamatay. Ngunit kinuha niya ang ating kamatayan, kinuha niya ang ating sakit, kinuha niya ang ating kahirapan, kinuha niya ang ating guilt, kinuha niya ang ating condemnation, kinuha niya ang ating powerlessness, kinuha niya yung ating weakness upang ang kanyang kalakasan, ang kanyang dominion, ang kanyang authority, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang majesty ay mapasa atin. Amen? I want you to be captivated by that story other than any stories in the world. See yourself more than conquerors. See yourself victorious, just like Jesus. Amen. So tayo po ay tumayo, tayo po ay sumamba sa Panginoon, at ihanda na rin natin ang ating mga tithes and offering. Ganito ang gagawin natin. Pastor Ayan, nais ko na sa oras na ito, i-dedicate natin muli ang ating buhay sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo ako sa biyaya mo na lumakad ng may pag-ibig. Amen. So, dalhin ninyo ang inyong tithes and offerings dito. Ihanda na muna ninyo ang inyong mga tithes and offerings. At pagpunta ninyo dito para kumuha ng mga communion elements, ihulog ninyo ang mga tithes and offerings ninyo dito at ipagpe-pray ko yan mamaya. Amen? And then, ang pagpunta po ninyo dito sa altar, at the altar is a place of life. It is a place of fire where sins are forgiven. It is a place of healing. Alam ba ninyo na galit ang dyablo sa altar? Kaya ang lagi niyang pinipigilan dali na pumunta ang mga tao sa altar. Bakit? To go to the altar is to offer your life. To go to the altar is to give your offering. Amen? Now, I want you to go to the altar and bring yourself and your offering. Amen? And then, you go take the symbol of the body and the blood of the Lord Jesus Christ, meaning to say, you are
His Word and His Spirit with you. Go! Come on! tayo sa Panginoon, i-meditate ninyo yung lyrics ng kanta. Amen? And then sing this to the Lord. Amen? Sabi mo, dahil sa iyo, Jesus. Amen? Come on, let's sing. All together, please. Because of you, I was born again. Because of you,
Panginoong Jesus, we can live a new life. Tama na yung buhay na puro kahirapan. Sabi niya, because of you, I can live again. Kung ang nakilala mo lang sa buhay mo ay puro pasakit at hirap, kung meron kang Jesus, pwede kang magkaroon ng bagong buhay. Dahil sa Panginoong Jesus, ang pangalan mo nakalista sa langit. And God will never forget you. Amen? I can live again. Kung ang buhay mo, para kang nakakulong sa isang hawla. Alam niyo ba na ang isang ibon na ipinanganak sa hawla, hindi niya alam kung ano ang sinag ng araw? Hindi niya alam kung ano ang kagandahan ng bundok, ng mga bundok at mga kaparangan? Hindi niya kilala at hindi niya nakikita ang bughaw na langit. Amen? Ngunit pagka dumating si Jesus sa buhay ninyo, para kayong ibon na nakalaya. And you will know a different world. When you have Jesus Christ, you can live again. You are born in a different kingdom. You can have a new life. You can be free. You can be rich. Kung ang alam mo sa buhay mo, lagi ka na lang may sakit, paulit-ulit, pabalik-balik na sakit. If you believe that the body of Jesus can heal you today, you will be set free. Amen? Panampalatayanan mo lamang. Sa pag-communion natin ngayon, ang katawan ni Jesus ang nag-alis ng lahat ng ating sakit, karamdaman, sama ng loob, guilt. Marami dito. When you were walking, the Lord was telling me, some of these people are so confused. Naku-confuse kayo because your religion is telling this and the Lord is telling this. The truth can set you free today. Amen. Ang alam lang ninyong buhay, kahirapan. Ang alam lang ninyong buhay, puro sakit, pasakit. Ang alam lang ninyong buhay, nakabihang kayo. Alam niyo, pagka wala kayong pera, para kayong nakakulong. Hindi man lang kayo may pamasahe para pumunta ng SM. Diba? Pero kung may Jesus kayo, you are free. You can live again. Amen. So, panampalatayanan natin, brothers and sisters, as we partake of the symbol of the blood of the Lord Jesus, wala na kayong guilt, wala na kayong condemnation, patawarin nyo na ang sarili nyo kasi pinatawad na kayo ng Panginoong Yesus. Wala na kayong nakaraan. Amen. You can live a new life. At pag-partake ninyo ng simbolo ng katawan, tanggapin na ninyo lahat ng kagalingan, ng kayamanan na ibinigay sa inyo ni Jesus, lahat ng opportunity at lahat ng kanyang wisdom. Amen? Praise the Lord. So, sabi po doon sa Matthew 26:26 sa Tagalog, babasahin ko po sa inyo. Matthew 26:26, habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin, ito ang aking katawan. Katawan niya na nabutas-butas sa krus ng Kalbaryo, kaya itong tinapay, may butas-butas. Yung butas na yan ay sakit, pasakit, hinanakit, sama ng loob, kapaitan. Kinuha na niya, hindi mo na kailangang dalhin yan. Amen. Sasabi niya, pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking dugo. Pinagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay nabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sabi mo, kasama ako sa marami. Amen. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito, nakasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. Sabi mo, kasama ako doon. Amen. So, kainin po natin ang tinapay at inumin natin ang ubas.
Aming Diyos, pinananampalatayanan namin na sa aming pagkain ng tinapay at pag-inom ng ubas na simbolo ng iyong dugo ng iyong anak na si Jesus. Lahat ng aming mga kasalanan ay pinatawad mo na. Ang kasalanan namin ay pinatawad mo na rin. At ang kasalanan namin bukas ay pinatawad mo na rin, Ama. At salamat po sa kagalingan ng aming katawan mula ulo hanggang talampakan. Salamat sa karunungan. Salamat po sa kaliwanagan ng isip na binigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Jesus, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. At Lord, ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga benepisyo na ito, Ana, na Lord, kaloob ng iyong ginawa. Ito ay para sa akin mula ngayon magpakailanman. Sa pangalan mo, Jesus, ito ang aking dalangin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Announcement po tayo, tapos si Sweet tinatawagan ko. Ay, hindi ko pa pala na ipag-pray to. Halika, lay hands natin ito. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Heavenly Father, we dedicate